Apektado pa rin po ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon ang ilang lugar sa Albay, kabilang sa pinakaapektadong Barangay Tumpa sa Kamalig, Albay na malapit lamang sa 6-kilometer permanent danger zone. Nagzi-zero visibility pa rin sa ilang mga kalsada. Balot din ang makapal na abo ang mga bahay. Kanya-kanyang linis ang mga residente. Apektado pa rin ang mga tanim na petsay at palay. May ilan na nag-ani na ng pananim pero hindi na raw nila ito maibebenta at gagamitin na lamang bilang pataba. Pinag-iisipan naman ang pagpapatupad ng Cash for Work program para matulungan ang mga apektadong magsasaka kasabay ng paglilinis. Samantala po naman niyanig ng magnitude 6 na lindol ang San Julian doon sa Eastern Samar. Naramdaman po ang naturang malakas na pagyanig hanggang sa Catbalogan City. Ang mga taga-Tacloban po naman ay napalabas po sa mall. Sa bayan po ng Oras, doon pa rin po sa Eastern Samar, nawasak ang braso ng imahe ni Jesucristo. May nasira din pong krus at residenteng nasiraan po ng bahay. Ramdam po ang pagyanig hanggang sa Cebu City. Napalikas po ang mga nasa City Hall. Wala po namang napaulat na nasaktan. Samantala, patay po ang 89 na taong gulang na lalaking biyanan habang kritikal ang misis po ng suspect. Base sa investigasyon, bago nga ang krimen, naglabas ng sama ng loob ang lasing na suspect dahil sa matinding selo sa kanilang kapitbahay. Agad namang nagkasa ng manhunt operation ng Imus Police kaya po agad na naaresto ang suspect. Wala daw itong maalala ng tanungin kaugnay sa krimen. Mahaharap po ang suspect sa kaukulang kaso. Samantala pa rin, nasawi ang magkapatid na sakay po ng motorsiklo matapos nga pong sumalpok sa van sa Davao City. Sa kuha ng CCTV, makikita po ang paglipat ng linya ng motorsiklo. Doon ito nabangga ng van. Tumilapon po mga sakay ng motor sa lakas ng impact. Sa investigasyon, nagpapagasolina po ang mga biktima at papaliko sana o nagpagasolina ang mga biktima at papaliko sana nang mangyari po ang disgrasya. Wala rin po silang mga suot na helmet. Galing po naman sa reunion ang mga sakay ng van. Ang driver ng van ay aminadong hindi niya napansin ang motor. Nakakulong na po ang driver ng van na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Patay pong isang pulis habang sugatan ang apat niyang kasamahan matapos silang makaengkwentro ang tinutugis na suspect sa Buadiposo Buntong dyan po sa Lanao del Sur. Base nga sa investigasyon, sisilbihan lamang dapat ng mga pulis ng arrest warrant ang suspect na wanted sa murder at frustrated murder. Pero pagdating ng mga otoridad, agad umanong nagpaputok ng barilang suspect at ang mga kasabwat nito. Dinala sa ospital ang mga pulis. Patuloy namang tinutugis ang suspect at ang kanyang mga kasabwat. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.